Sa kasaysayan ng industriyang entertainment sa Pilipinas, maraming personalidad ang nagdaan sa yugto ng kasikatan, kontrobersiya, pagbabagong anyo at muling paghubog ng sarili. Isa sa mga pangalang madalas mabanggit kapag tinatalakay ang tinatawag na bold era ng pelikulang Pilipino ay si Patricia Javier. Ang kanyang buhay ay sumasalamin sa masalimuot na ugnayan ng ambisyon, imahe, pananampalataya at pagbabagong loob. Mula sa pagiging isang probinsyanang may pangarap hanggang sa pagangat bilang isa sa mga pinakakilalang bold star ng kanyang panahon at sa huli ay paglayo sa limelight upang tahakin ang tahimik na pamumuhay sa ibang bansa. Ang kanyang kwento ay nagbibigay liwanag sa dinamika ng showbiz at sa personal na pakikibaka ng isang babae sa gitna ng matinding paghusga ng publiko. Si Patricia Javier ay pinanganak bilang Maria Patricia Castillo Javier sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang pamilyang may payak na pamumuhay at may pagpapahalaga sa sipag at disiplina. Hindi man marangya ang kanilang kalagayan, naging matatag ang kanyang pundasyon sa pamamagitan ng suporta ng pamilya. Sa murang edad ay nahilig na siya sa pag-awit at pagganap sa harap ng tao. Bagay na nagbukas sa kanyang imahinasyon tungkol sa posibilidad ng pagpasok sa mundo ng sining. Ang kanyang pisikal na anyo ay hindi may kakailang nakakaagaw ng pansin, may natural na alindog, maamong mukha at tindig na angkop sa kamera. Sa panahong naghahanap ang industriya ng mga bagong mukha na may kakaibang dating, naging malinaw na may potensyal siyang mapansin. Bago pa man tuluyang sumikat, dumaan siya sa serye ng mga auditions at malilit na papel. Ang pagpasok sa showbiz ay hindi basta-bastang tagumpay. Ito ay proseso ng pag-angkop, pakikisama at pag-unawa sa takbo ng produksyon. Sa mga unang taon, hindi agad naging malaki ang kanyang mga proyekto. Gayunman, nagsilbi itong pagsasanay sa kanya upang maunawa ng disiplina sa set, ang pakikipag-ugnayan sa direktor at ang kahalagahan ng profesionalismo. Sa panahong iyon, malakas ang impluwensya ng tinatawag na bold films, mga pelikulang nagtatampok ng masaselang eksena at temang nakatuon sa pagnanasa, tukso at relasyong komplikado. Maraming kabataang aktres ang nahatak sa ganitong genre dahil ito ang may malinaw na merkado. Dito nagsimulang mabuo ang imahe ni Patricia Javier bilang isang bold star. Ang desisyong tanggapin ng ganitong uri ng proyekto ay hindi hiwalay sa realidad ng industriya. Ang mga producers ay naghahanap ng mga artistang may tapang at kahandaang magpamalas ng pisikal na kumpiyansa sa harap ng kamera. Tinanggap niya ang hamon, batid na may kakibat itong panganib sa reputasyon. Sa kanyang pagganap, ipinakita niya ang kahusayan sa pagdadala ng karakter, kahit pa ang sentro ng pansin ng marami ang kanyang sexing imahe. Unti-unti, naging kilala ang kanyang pangalan sa mga sinehan at sa mga pahayagan na nagtatampo ng mga artista ng panahong iyon. Ang kanyang kasikatan ay hindi lamang nakabatay sa panlabas na anyo. May mga papel siyang ginampanan na nagpapakita ng emosyonal na lalim, mga karakter na biktima ng pang-aabuso, babaeng naghahanap ng pag-ibig o individual na nakikipaglaban sa moral na dilema. Sa kabila nito, mahirap kumawala sa tatak na ibinigay ng industriya. Kapag ang isang aktres ay nasimulang makilala bilang bold star, nagiging mahigpit ang pagkakaahon sa kanya sa ganitong imahen. Ang kanyang mga pelikula ay naging bahagi ng diskurso tungkol sa komersyalisasyon ng sexualidad sa media at ng kanyang pangalan ay madalas iugnay sa ganitong usapan. Kasabay ng pagangat ng kanyang karera ay ang pagdami ng intriga. Sa mundo ng showbiz, ang pribadong buhay madalas nagiging pampublikong paksa. May mga ulat tungkol sa kanyang pakikipagrelasyon sa ilang personalidad at may mga chismis na pinalalaki ng column at programang pang-aliw. Ang ganitong kalagayan ay nagdulot ng emosyonal na hamon. Ang bawat kilos at desisyon ay sinusuri ng publiko. Gayunpaman, pinili niya manatiling tahimik sa maraming pagkakataon. Iniiwasan ang pakikipagsagutan upang hindi na lumaki ang issue. Sa kabila ng mga kontrobersiya, nagpatuloy ang kanyang pagtanggap ng proyekto. Lumabas siya sa iba't ibang pelikula na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga kilalang sexing actress ng kanyang henerasyon. Ang kanyang pangalan din naging pamilyar sa mga manonood na tumatangkilik sa ganitong genre. Naging bahagi siya ng panahong itinutukoy ng ilan bilang rurok ng bold era sa lokal na pelikula. Ang panahong ito ay sumasalamin sa pagbabago ng panlasa ng publiko at sa pakikipagsabay ng industriya sa pandaigdigang trend ng mas bukas na representasyon ng katawan. Subalit ang kasikatan ay hindi permanente. Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang merkado at ang interes ng manonood. Dumating ang punto na kinailangan niyang pag-isipan ang susunod na hakbang. Sa kanyang personal na buhay, nakilala niya ang lalaking naging katuwang niya sa pagbuo ng pamilya. Ang pag-aasawa ay nagbigay sa kanya ng panibagong perspektibo. Mula sa pagiging sentro ng atensyon sa kamera, naging mas mahalaga ang tahimik na buhay na nakatuon sa tahanan. Ang kanyang paglipat sa Estados Unidos ay simbolo ng malaking pagbabagong ito. Sa Amerika, nagsimula siya ng bagong kabanata bilang asawa at ina. Ang pagiging magulang ay nagbukas sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa responsibilidad at sakripisyo. Ang dating abalang schedule sa shooting ay napalitan ng pag-aalaga sa mga anak
at pakikibagay sa bagong komunidad. Sa panahon ito rin mas naging malinaw ang kanyang pagyakap sa pananampalatayang Kristiyano. Ibinahagi niya sa ilang panayam na nagkaroon siya ng spiritual na paggising kung saan muling sinuri ang kanyang nakaraan at ang pagdesisyon ng kanyang ginawa. Ang pagbabagong ito hindi nangangahulugang itinatanggi niya ang kanyang naging karera. Sa halip, tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang paglalakbay. Gayunpaman, inamin din niya na may mga pagkakataong siya ay nagkaroon ng pagninilay tungkol sa epekto ng kanyang dating imahe sa kanyang pamilya. Bilang ina, natural na nanaisin niyang maprotektahan ang kanyang mga anak mula sa mapanuring mata ng publiko. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi na siya bumalik sa aktibong pag-arte sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, si Patricia Javier ay hindi na regular na lumalabas sa pelikula o telebisyon. Ang kanyang presensya ay mas nakikita sa social media kung saan ibinabahagi niya ang kanyang buhay bilang asawa at ina. Nakikilahok din siya sa mga gawaing pangkomunidad at pangrelihiyon. Ang kanyang pagbabago mula sa bold star tungo sa debotong Kristiyano ay naging paksa ng diskusyon, lalo na sa mga taga-subaybay na nasanay sa kanyang dating imahe. Para sa ilan, ito'y kahangahangang transformasyon, pero para sa iba, ito'y hindi inaasahang pagliko. Mahalagang ilagay sa mas malawak na konteksto ang kanyang karera. Ang bold era ay produkto ng isang tiyak na panahon sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kung kailan ang komersyal na pangailangan at pagbabago ng panlasa ng manonood ay nagtulak sa produksyon ng maseselang pelikula. Hindi lamang siya ang aktres na sumikat sa ganitong genre. Marami silang naging bahagi ng isang sistemang nagbibigay ng oportunidad ngunit may kaakibat na kapalit. Ang kanyang karanasan ay halimbawa ng kung paanong hinuhubog ng industriya ang imahe ng isang artista at kung paano rin maaaring piliin ng artista na baguhin ang direksyon ng kanyang buhay. Sa pagtalakay sa kanyang mga kontrobersiya, hindi maiwasang banggitin ang mga isyong may kinalaman sa kanyang mga pahayag sa publiko. May mga pagkakataon na naging sentro siya ng diskusyon dahil sa kanyang matapang na opinyon tungkol sa pananampalataya at moralidad. Ang ilan ay pumuri sa kanyang paninindigan samantalang ang iba ay kumwestiyon sa pagkakapareho nito sa kanyang nakaraan. Gayunpaman, ang ganitong reaksyon ay bahagi ng dinamika ng pagiging isang dating pampublikong personalidad na nagbago ng imahe. Sa kabuuan, ang buhay ni Patricia Javier ay salamin ng pagbabago at pagunlad. Mula sa simpleng simula, umangat siya bilang kilalang bold star, hinarap ang mga intriga at puna at kalaunan ay piniling magbagong buhay sa ibang bansa. Ang kanyang kasalukuyang pinagkakaabalahan ay nakasentro sa pamilya, sa kanilang negosyo at sa kanyang posisyon bilang vice-presidente ng kanilang kumpanya. Pananampalataya at pumumuhay na malayo sa matinding liwanag ng kamera. Hindi man siya aktibo ngayon sa showbiz, nananatili ang kanyang pangalan sa alaala ng mga nakasaksi sa isang partikular na yugto ng pelikulang Pilipino. Sa huli, ang kanyang kwento hindi dapat unawain sa isang dimensyon lamang. Siya hindi lamang simbolo ng isang mapangahas na panahon ng sinihan, kundi isang babae na naglakbay mula sa kasikatan patungo sa personal na kapayapaan. Ang kanyang paglayo sa industriya ay bunga ng malino na pagpapasya at pagbabago ng prioridad. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan, makikita na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pelikula o antas ng kasikatan, kundi sa kakayahang magbago, magpatawad sa sarili at pumili ng landas na nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa buhay. Sa ganitong pananaw, ang buhay ni Patricia Javier ay nagsisilbing paalala na ang bawat yugto, maging ito man ay puno ng palakpakan o puna, ay bahagi ng mas malawak na proseso ng paghubog sa pagkatao at nang sa huli, ang pinakamahalagang entablado ay ang sariling konsensya at ang pamilyang piniling pangalagaan higit sa anumang liwanag ng kamera.